Nako, breaking news, negative na ang impeachment ni Sara Duterte. Kahit anong gawin nyo dyan sa Congress, no? Walang mangyayari. Yan ay parang lumalabas, publicity na lang, no? Nagbabaka sakali kayo, no? Talagang, di ba, isa nga dyan, di ba, isang party, isang grupo dyan, di ba, na umatras na dahil mahina nga ebidensya, di ba? O, yung madami sila noon, ang dami no, congressman. Sabi niya, totoo nga sinasabi na pagdating malapit na 2028, yung mga congressman na yan, magbabaliktaran na. Oo! Kasi iniisip nila, yung kanilang kapakanan sa 2028, di lumalabas, eto kung talagang totoo pala, kung totoo pala talaga si Sara nanlustay ng pera. Tapos kayo, babaliktad kayo, papunta kay Sara. So, ibig sabihin, hindi totoong tao. Tapos sasabihin nyo, taong bayan mahal nyo? Hindi. Kung totoo di ba? Kahit saan kayo lumugor nakikita namin kayo Nakikita namin ang pinagkaiba, di ba? Ito po, siniwalat po ni Kiko Barsaga ang kanyang saloobin at napaagang talakayan po dito kay Rowena Guanzon at kay Cathy Binag. Dito ay pinag-usapan at pahiya dito si Pinky, ha? Pahiya ka dito, Pinky, sa programang ito. Ito po, tignan po natin at bakit negative na. No, 16 senador yata Hindi ko alam, hindi ko sigurado kung 16 senador ang pabor kay Sara. Kasi ba siyam na sila? Tapos si JBL to yata parang ayaw na rin yata. Marami pa. Yung tatlong bugok na lang natitira yung Pinklawan na bubote yata pati syempre si Pinky. Pati kasama si Pepsi. Yeah. Sa mga nangyayari ngayon, Kong Kiko, meron ka bang nakikita na naiisip mo because bata ka pa bilang legislator, no? Na in the future, even though alam natin na hindi magiging madali yung pag-recover sa mga nangyari sa atin na nakawan sa kaban ng bayan, sa geopolitics problem natin, sa personal na labanan sa politika, ikaw bilang batang mambabatas, ano yung nakikita mo na maitutulong mo or naiisip mo na idea ba na pwede mong ma-share na makakatulong sa ating bayan? Well, regarding sa ideas, kung ano yung In general, isa-isa. Yung sa corruption issue, ang problema kasi natin dito is that hanggang ngayon wala pang we already spent millions on the ICI. Walang nangyari. Wala nang balak sila mag-imbestiga. Wala na. Diyos ko, 8 months na nakalipas. Di ba yung Blue Ribbon na yan? May nag-iimbestiga ba? Wala. ICI? Chairman, tanggapin na natin wala mag-iimbestiga. Bawi na lang tayo sa 2028. Ipakulong na lang natin lahat na hindi nila kaya ipakulong ngayon. Yun na lang, gano'n lang kasimple na lang yun. Tama na yung investigasyon niya yun. Wala na, kahit anong pilit natin, walang mangyayari. Walang nagugulong, walang. Actually, kahit yung sa report nila, it's been inconclusive so far. There's no results. And that's the problem. When we allow a system that shows no results whenever corruption is investigated, di parang pinapakita natin na okay lang magnakaw. And so we would have this issue would keep repeating itself if there are no consequences for this. Kasi anong mawawala sa kanila? Wala namang nakukulong, wala namang nasususpend, walang na-expel from the house, and no one's facing any consequences for this action when what they could gain is billions of pesos from the public funds. Kahit yung iniimbestiga ng yung may mga sinabit na ang ICI at TPWH sa Ombudsman, ibig sabihin there is a pending investigation, if not a case in the Ombudsman, against example, Edwin Garjola of CWS, correct? Mm-hmm. And yet, hindi siya suspended. Yes, actually, there would be no basis for the ethics to suspend him because investigation pa lang yun. Ang problema kasi natin is that these investigations, it's almost 1 year since then. The ICI started in October, I believe, September. Pero kasi, ang sinasabi ko nga, ang ICI, itinayo yan ni Marcos, ni Bongbong, para naman ng konting appeasement, no? Pero at the same time, dahil siya naman ang boss, siya naman namini ng mga yan, kaya nagsisiresign na, nung alam na nila na parang budol ito wala naman talagang, in my opinion, their marching order is wag idamay si Sandro at si Martin. Wala talagang mangyayari sa atin yan, di ba? Kita-kita mo nga na nga natin, di ba? Kahit ikaw siguro, kung Kiko, kitang-kita mo yung nangyayari na every time na merong willing magsalita or magpahayag ng kanilang karanasan na naranasan nila sa katiwalian or witness
Imbes na pakinggan, ang unang-una nilang gagawin talaga, babanatan nila. Yun talaga ang pinakamaganda doon. Imbis na pakinggan nila, ano ba yun sa loobin mo? Ganun ba? Sige, imbestigahan natin. Hindi. Bago nila pakinggan, babanatan nila. Destabilization daw, fake news daw. Diyos ko naman, kahit saan naman kayo pumunta, ano ba naman kayo mga bangag-vloggers na kayo? Di ba? Sisiraan nila, i-question nila yung credibility. Even meron ng mga salaysay. Di ba ang una, bago mo ma-question yung credibility, dapat imbestigahan mo muna kung ano yung, as a lawyer, Mama Bing, di ba? Kailangan basahin mo muna kung ano yung affidavit, tapos doon ka mag-imbestiga bago mo sabihin kung credible or not. Tsaka katungkulan nila yun, dahil ng Blue Ribbon Committee. Katungkulan nila yun. Na to get to the bottom of things. So, ayaw talaga ni Senator Lacson imbestiga ng 18 na Marines na yan. Problema. Ayaw niya. Alatang-alata na. Diyos ko po, kailangan pa bang ano niya? Alatang-alata na si Pinky, ayaw niya imbestigahan talaga. Wala talaga mangyayari dyan. Wala. Ano na yan? Automatic na yan. Bawi na tayo sa 2028. Ipakulong natin lahat ng dapat ipakulong. No? Yung mga tumulong naman takip, accessories, ipakulong din. Kung mapatunayan ng batas na sila yung nagtatakip. Kasi, kumbaga para sa isang suspect, nakita mo binaril niya. Tapos hindi mo tinuro, pinagtakpan mo, tinago mo sa bahay mo, pinagtakpan mo, accessories ka eh. Di ba? Kaso ka eh. Di ba? Ba't mo pinagtakpan niya? Ba't mo tinatago yan? Di ba? Dapat ganito rin. Pag napatunayan, ikulong habang buhay. Doon na tumanda, doon na gumurang. Dapat makulong na. Ni Senator Lacson yan sa 18 na Marines? Well, they have political interests as well. So, kung sakaling maimbestigan sila, then Senator Lacson could face the consequences of whatever would be the result of the investigation. Saka hindi niya alam kasi kung yung ICC, di ba? Hindi tayo sasali sa ICC. Kung talagang katwiran nyo na ang justice system sa Pilipinas ay mahina at kailangan ng ICC, bakit di na kayo sumali sa ICC ulit ngayon? Dahil ang totoong raso, ang totoong katwiran, tandaan nyo, kapag talagang si Duterte dinala nyo sa ICC, ang katwiran dapat ICC sasali pa rin kayo ngayon. Kasi panindigan nyo yung dinala nyo sa Duterte. Ibig sabihin, mas tiwala kayo sa ICC kaysa sa justice natin. Ba't ayaw nyo sumali ngayon? Bakit? Kasi baka pag naupo ni Sara, kasuhan kayo ng malawakang hindi ko alam kung may gano'n sa ICC, malawakang korupsyon at doon kayo makulong. anong sasabihin ng mga yun eh. Takot sa sariling multo. Pag inimbestiga niya at may sinabing pangalan. Ayaw yata ni Senator Ping Lacson na lumabas ang pangalan ni Martin Romualdez. Ayaw talaga. Kasi naman, pabanggit mo nga sa kanya. Alam mo, pag ako, nakaharap mo, Pinky, sa senador, isa lang sabihin ko sa'yo eh. Pinky, okay lang ba sa harap namin ng mga tao dito? Banggitin mo nga buong pangalan ni Martin Romualdez. Sige nga, banggitin mo nga. Hindi niya gagawin yun. Una, ba't hindi niya gagawin yun? Kasi isipin niya, uto-uto siya eh. Pangalawa, hindi niya talaga gagawin yun kasi nga, meron siyang, hindi niya mapatawag corner niya mamangyaw kahit anong mangyari. Yung BFF niya nandun din eh. Sino? Si Senate President. Bakit? May sinabi ba mga Marines? Meron. Na nagdala silang Yes, maleta doon? meron sinabi. Yes. Kay Senate President Soto? Yes, Ay, binoto ko sinabi yun nila. Ako, di ba we were just talking about it a while ago, na what do you call this, na ako gusto ko si Senator Lacson before. Oy, binoto ko rin Diba? yan Tapos, sobrang disappointed ako. I was so excited nung umpisa pa lang. Dati Kaya, hangang kay Lacson. Uy, Lacson, matibay to. Talagang kakarnihin kayo nito. Talagang walang kikilingan to. Ng tete ngayon, hindi mo ipatawag yung 18 Marines. Kung talagang wala kang kinitatakpan, tatawagin mo 18 Marines. Wala kang reservasyon. Wala kang dahilan. every time I'm posting in my Facebook, sinasabi ko, Senator Lacson, nasa na yung 60 plus congressman na binabanggit mo na involved sa flood control projects. Kasi Siya sa ba yung umpisa, nauna? Sabi niya? siya. Campaign. So, Nasa na yung 60 congressman mo? Pinky, asa na? I always ask for it. Kasi siya yun eh. Kaya I'm so excited. Nung biglang ngayon, nawala, nag-evaporate, hindi niya binabanggit at all. Bakit mo nang lakas-lakas ng dating nitong Senator Lacson, tabang-tabang, parang walang kinatatakutan. Yeah. Kahit kidnapper. Pero ngayon parang, Ang totoong tapang, hindi sa physical, hindi sa kaya niyang gurgurin ng kidnapper, kamay na bakal siya. Ang totoong tapang, sir, yung kaya mong ipakulong, yung mga kung nakaka-apekto sa malawakan na to, na konsumisyon ng bayan. Yun ang totoong matapang. Nawala ka eh. Sabi, hindi ka na matapang. tila ay talagang pang-retire na siya. No?
Sana hindi naman yung ang dating is kasi ang dami, no? Even if you see social media, no matter how hard they try na magbayad ng avatars, ng trolls, kasi actually having a troll all over na sobrang dami, yan ay isa ng katunayan, Mama Bing, na ang dami naghihirap sa Pilipinas na kumakapit sa tuko. Oh. Di ba kapit sa tuko na? So, gipit na sila. So, kahit nakasanlaning kaluluwa nila sa impyerno kasi they need the money to feed their families. Kanisinungalingan Oo, lang. yeah, di ba? Eh. So, parang nagtatakip pagtatakpan ni Mang Mali, sisiraan mo yung mga gusto magsalita. Yung nagbibigay sila ng chilling effect, di ba? Kung Kiko. You know, it's so easy to understand. Even an ordinary Filipino is madaling maintindihan kung anong ginagawa nila. Palagay mo ko, Kiko, yung disclosure ng 18 na Marines, is it probably true or you don't give it credence? Well, coincides with yung sa sinabi ni Orly Cutesa and regarding sa sinabi ni Saldico. So, if any of those are true, then the others would have some truth to them as well. And actually, surprised ako na supporters kayo ni Senator Ping Lacson dati. Since ako, even during 2025, hindi ako masyado, well, even during 2022, hindi kami masyadong pro-Lacson kasi kilala namin siya sa Cavite. Okay. Even during the Cavite. 2022 elections, Yeah. hindi naman siya malakas dun sa Cavite. Taga-Cavite ba yan? Cavite. Sila na po eh. Hindi ko nga alam na taga-Cavite yan. Cavite. So at least ngayon, kilala niyo na si Lacson. Yeah. Well, nakakalungkot kasi I'm expecting more sa mga retirees, yung mga magre-retire na mga political na supposedly nagkaroon ng kapangalan. Mabuti or masama. Parang mas gusto pang mag-retire ng mas masama ang reputasyon. Pinakita niya dito na talagang nag-ano siya pinaprotect niya talaga si Martin. Nung hindi niya talaga hindi niya ni-require na humarap dun. Sabi niya, interparliamentary courtesy. Sinasabi ni Senator Marcoleta, ay kung ako, hindi ko gagamitin yung interparliamentary courtesy dahil sa Ang babaw ng dahilan ng interparliamentary courtesy na yan. Yan. Ayan mo, Pinky, napakababaw mong dahilan. Grabe ka. Oo. Ang sama na ugali, grabe. Pahirap sa bayan. Pero mo, parliamentary courtesy, nanakawang ka na. Iimbita mo lang yung tao, di pa gagawin kasi may parliamentary courtesy. Diba? Mag-isip kayo, logic lang. Mag-isip kayo. Huwag niyong isipin na galit kayo kay Marcoleta, galit kay Sara. Wala mo nang galit-galit. Isipin niyo kung tama ba siya sabi ng mama ng Blue Ribbon Chairman na yun. Isipin niyo kung tama yun. ang korupsyon Correct. na dapat ating susuriin. Diba? Pero Yeah. it looks like politika lang talaga. Pati sa Blue Ribbon Committee ay politika ang naghahari dyan. Kung bakit si Senator Ping Lacson ay ayaw niyang magpatawag nung 18 na yan. Kung ayaw mo pumapatawag ng 18, kahit na Grabe, no, ayaw ipatawag, no, napakasimple lang, ayaw mo ipatawag. Bakit? Bakit? Kasi ayaw makukontemplan doon, baka magsinungaling. Grabe ka, Pinky. Ano ka? Ha? ka na lang. Ginagawa, tanong ko lang sa'yo, ginagawa mo ba kaming eng-eng? Ano pag nakarap ko to sa Senado, sabi ko sa kanya, ginagawa mo ba kaming eng-eng? Nasabagot ka, ginagawa mo kaming eng-eng? Gagawin ko yan eh. Oo. Ilan sa 18, yan na lang po ang inyong ipatawag. Kasi, alangan naman, tingnan nyo kung aling affidavit dyan ang palagay nyo ay very, specific, ipatawag nyo. Para naman mapatunayan na ang Blue Ribbon Committee ay hindi po bias at walang pinagtatakpan. Kasi ang problema talaga ng administrasyon ng BBM na ito ay dahil sa walang nananagot at walang nananagot dahil siya ang tinuturo na mastermind. At saka yung dito is kung sino pa, wag na tayo lumayo, kung sino pa yung may lakas ng loob manindigan at tumayo para sa kanyang bayan, di ba? Anong ginawa? Si Kong Kiko, nung malakas ang loob, may boses. Alam mo, iba talaga, no? Iba talaga din talaga yung wala pang bahid wala pang influence ng korupsyon or hindi na expose even though yung dad niya, yung pamilya niya
isa sa politika. Dynasty. Oo, di ba? Pero nakita mo sa kanya, tumayo siya kasi wala siyang ganun, di ba? He doesn't care. Until now, I heard niya, he doesn't really care. Because you stand for what is right. And that's very important. And imagine, ilang taong ka na, Kong Kiko? 27. Imagine, a 27-year-old compared to you guys na nandyan for the longest time sa Kongreso, my goodness, ano na lang ang record nyo compared naman sa kanya. Sasabihin nyo, meow-meow lang ang alam. Palagay Sino mas mo. matino mag-isip? Yung nagmamiyaw-miyaw o yung di lumalaban sa korupsyon? Sige nga. At yung mga nagnanakaw dyan, sinasabi nyo masama ugali ni Kong Kiko dahil nililibak niya ang presidente. Dahil sinasabi niya na pinapahiya niya kayo dyan sa House of Representatives. Eh sa dami naman ninyong mga kurakot dyan, at saka yung iba sa inyo dyan, may mga kabit pa, eh dapat na konsensya Parang kilala ko yun, kasi yun na. naman kayo. Na kayo mismo, huwag na kayong bumoto sana kontra sa suspension ng mga ganitong Wala na kuboto. Babaliktaran na yung mga yan. Congressman Kiko Basaga na ang sinabi lang naman niya ay Katotohanan. at freedom of speech. We defend this. Sumisip-sip niya sa administrasyon na talagang lahat ng kakalaban sa administrasyon, kakalabanin nila. Okay lang. Pagdating sa 2028, di ba? Pagdating sa 2028, magkakabistuhan naman eh. Yeah? Mapapanagot yung mga kumawawa sa taong bayan Right sa pamamagitan ng katwiran. to freedom of speech. Anong palagay mo, Kong Kiko? Ano na bang, anong masasabi mo dyan? Hindi, okay lang naman yung suspension eh. Okay na? Because if they continue to do that, edi mas pinapakita lang nila na ganun talaga sila. Oh. And that's true. We can no longer expect anything from Congress, lalo na ngayon na sobrang laki na ng corruption sa, not just within Congress, but within the Philippine government. And At sa second suspension mo, talagang ang taong bayan, na parang, ano ba yan? Sige, ay pangatlo, gawin nyo na kaya, installment pa kayo dyan, labsam nyo na. Grabe kayo. Hindi ba kayo nagbabasa? Ganzon, Rodolfo Ganzon versus Court of Appeals, where the Supreme Court ruled that you cannot, kasi sinuspend sila Mayor Ganson, hindi Guanzon, ni Secretary of DILG Santos doon, under Cory. Sinabi ng Supreme Court, mali kayo, ikaw ang Court of Appeals, mali ka. Dahil hindi pwedeng successive suspension because you will then defeat or deprive the elected official of you will deprive the people, the will of the people. You will negate the will of the people. Rodolfo Ganzon versus Court of Appeals. Pinagmamalaki ko po yung tinuturo sa local government code na subject ko. By the way, I have a textbook in local government code in UP. Dahil yung RTC judge dyan ay si Judge Sixto Rojas Guanzon, ang tatay ko. Na tiniro niya si Secretary ng DILG. Nung sa pangalawang suspension, ay isususpend na naman, tiniro ni Judge Guanzon ang Secretary of DILG saying, you cannot do that successively. Actually, Kombing, ikaw ang kauna-unahang biktima ng power tripping. Correct. Hindi talaga ako pinaupo ni Martin Luther King. 2022 ba yan? Oo, Imagine that, doon palang nakita mo na eh. Kita mo na kung saan papunta o ang destinasyon ng liderato na to. Para gusto nila silang maghari. Hindi nila iniisip taong bayan maniwala kayo sa akin. Hindi yung tinatrabaho nila ngayon, trabaho kasi nila yan bilang presidente, bilang ombudsman, trabaho nila lahat yan. Pero kung titignan mo, yung maramdaman mo yung malasakit, wala eh. Papunta sa lahat sa wag makaupo ang Sara, Marcoleta, siraan. Supreme Court ruling na. Lahat nagsasalita, siraan. Ako, payag ako kung ako presidente, ako leader, may naninira sa akin, hindi ko siya sasawayin. Kung talaga malinis ako o sige, i-criticize mo ako, okay lang. Para malay mo, hindi ko alam, ikatututo ko pala yun. Malay mo, may mali ako. Kasi pag ayaw mo i-criticize ka, isa lang ibig sabihin nun, pakiramdam nyo wala kayong pagkakamali. Bagay na hindi pwede yun na mangyari. Nauupo yung substitute ko. Mas malala yun. Si Dr. Camille Nuancing Ilagan. Nandun na. Naka-ready na mag-vote sa kanya. Ayaw pa rin ni Martin Luther King Romualdez si pa-vote dahil daw si Guanzon ay dapat talagang maparusahan. Di ba you file a case about it? May Supreme Court pa kami. Kasi ang gusto namin kung Kiko, i-delete na yan ng House of Representatives yung rule na
na under the Constitution, pag na-proclaim ka na at nag-oath ka na sa valid na the officer of law, eh, automatic ang assumption of office mo. Eh, dyan sa House of Representatives, may rule dyan, si Martin, na kailangan mag-ceremonial oath ka pa sa speaker. Abay, kung ganyan, eh, kahit wala manalo kami dun sa Cavite, sa Laguna, eh, hindi pa rin kami makaupo pag nagtago si speaker na ayaw niyang i-oath, ceremonial oath. Kaya nga tawag ceremonial eh. Ibig sabihin, you can dispense with it. Yeah. Pero itong si Martin Romualdez talaga, ang laki ng galit sa akin dahil tinawag kong bangag si BBM sa mga rally. Bakit? Mali ba ako? Oh, sinabi ni, tingnan mo to, nangayayat ngayon si Martin Romualdez. Mataba pa siya dyan. Oo, ngayon nangayayat na siya kasi sa bigat ng mga maleta, talagang nangayayat na siya. Yan ang sinasabi natin, Kati, na itong administrasyon na ito, napaka-benchful, ha? Benchful! At Kaya ang talagang, corrupt! Benchful! At saka incompetent itong si BBM. Ikaw palagay mo, Kong Kiko, competent ba yan si BBM? Well, if you look at economic factors, if you look at the political factors, dun mo makita you decide competence not based on opinions, but based on numbers. Correct. And from what we see in the numbers, the results speak for themselves. Anong numbers, Kong Kiko? Well, firstly, yung sa GDP growth natin, foreign direct investments decreasing, No. and also sa PSEI, sa peso to dollar exchange rate. No. And lastly, kahit yung numbers lang kung ilan yung nakulong sa corruption issue, we can already judge based on those statistics alone. Saka ilang Kung taon na budget, Ano yung ang magiging deficit ng budget. results natin. Oo. Oo, At grabe. utang siya ng utang. Pero, kita mo Eh, naman. tumataas din yung tax natin eh. Yun Uy, yung Oh, yes. Ang tax ang pinakamahirap. tumataas. The tax ang- are increasing but yung funds natin mas lalong hindi na nagamit. People see less from increased taxes. People But- see less results from the government. And the Yeah. loans. We don't benefit from it. Oo. Utang siya ng utang, wala naman tayong nakikitang resulta. Well, eto na, Magbebenta pa nga ng property, di ba? Hindi lang utang. eto na lang. Si Pangulong Duterte, di ba sabi ko nga sa inyo, umutang siya din sa pandemic. Di ba? Kung hindi ka nakinabang sa 8,000, baka yung kamag-anak mo nakinabang. Kung hindi mo nakinabang lahat, hindi ka pumila nung time na yon na may 8,000 na, di ba? May 10,000 yung tabi binibigay pag sa ECQ. Depende sa lugar eh. Diba? Gerang-gera. Ang priority, imbes na, even sa Kongreso, imbes na ang prioridad nyo is Impeachment oo, na di ba? naman. I-safety muna ang ating mga OFW. Nakakasabi nga lang sa ating nakaraang interview with Ms. Cora Guidote na ang ating OFW, ang ating pag-asa na lang, silang nag-hold kung bakit ang ekonomiya natin ay still nakatayo kahit papano. Kinalimutan. Mas priority pa, Kong Bing, at Kong Kiko, ang impeachment na naman. 'Di ba? Ayaw interviewin, ayaw pag-usapan ang nakawan sa kaban ng bayan na sana kung mahuhuli ninyo or nandyan na ang dami nagtetestigo, is mababalik pa yung ibang pera. Oo nga pala, may nagre-return ng pera eh. Nasaan na yun? Yun. Hindi rin sinasabi kung nasa ano. Hindi Wala ako din. naalala. Palagay mo, Kong Kiko, itong impeachment 2.0 ay may Pag-asa. may panalo kaya itong mga anti-VP Sara Duterte? Well, firstly, alam nilang imposible yung 16 votes in Senate because Minus pa kasi ngayon si JBRC ko nasabi na. Ayaw niya na. Ayan, 16. Ayan, dito kasi, si JBS ito, ayaw na. So, di ba may siyam na sigurado na, mga Duterte Black kung tawagin nila, no? O sila, andyan sila Marcoleta, ayaw. Madadagdagan pa yan, 9 na, ARC to, 10 na. Sino pa ba? Marami pa yan, si Alan Peter Cayetano, andyan na yun eh, baka sabi nila, baka 16 eh. O, majority na lahat, di ba? Kawawa nito sila yung mga matitira, no? Kaya, yung sabi niyan, yung impeachment na, imposible na. Yung sa Congress na yan, tapusin na lang yan, sige. Kaya nga minamadali, kung si Toby Chanko, madali na yan eh. Wala rin kasi patutunguhan niya, maniwala kayo. No? Kung talaga sabihin nyo, Inday Lustay. O, sama-sama na nga sila eh. Ayan yun na, yung ebidensya nasa na. Kung hindi yan ma-impeach, ibig sabihin, mahina ebidensya. minus pa.
estimated mga 8 votes maximum, 10 votes. Since there is no new, walang bago sa impeachment ngayon kumpara sa impeachment last year. Wala, i-archive lang ulit yan, maniwala kayo. I-archive lang ulit yan. There's no new evidence, nothing new. So expected na what we saw as the results for last year would be the same this year, except siguro medyo mas kukunti yung mga congressman kasi mas malapit. At ngayon, ang NUP ayaw nang pumirma. So, NUP, sila Kong Puno. Tapos na nyo, tapos na kayo. Yan sila? 40? 37? Mga ganun? 37. Something like that. Mga ano, 37 na congressman, babaliktad. Aroy! Sakit! Sakit! Hindi na 37, may mga umaakay pa dyan. May mga, ano pa yan, may mga recruit pa yan. Na? almost 40. Almost po, ay 40 congressman! Best friend mo na si Kong Puno eh. It's not justifying why they will not sign this impeachment complaint because there's no new evidence. Very good reason, Congressman Puno. Tama. Pero ang political na reason dyan, Congressman Puno, ay bakit ka tataya dyan? Manatalo na yan eh. Ending na yan ng BBM. I remember. Kung manalo si Sara 6 years yun. Diba? Yeah, yun nga, I remember when you said nung unang ano natin dito sa totoo lang, is sobrang totoo naman yung sinabi mo na, what will you choose? Oh. 2 taon or 6 na taon? Mamili kayo, mga congressman. At saka, alam mo, Oo, parang kayo mga laruan na lang mga congressman, no? Iba, no? Hindi lahat, ah. Parang inaano kayo ng mga tao, no? Parang dino-joke-joke na lang kayo ng taong bayan. Taon o sa 6 na taon? Sige, pirma pa more. hindi, tsaka, Kong Kiko, tsaka Kong Bing, no? Ano kasi yan eh, whether si VP Sara ang uupo or meron silang gustong pa dyan, sa tingin nyo ba, hindi titirahin si BBM? For that person to win, kailangan may makulong. Kailangan merong managot. So, ang unang-unang gagawin, whoever is yung magiging presidente, magpapakulong. So, don't feel so comfortable. Kaya si BBM will fill the candidate Yeah. para hindi sila makulong. Hindi, kaso lang, ang balita ko lahat daw ng nalalapitan, Ayaw. ayaw. Nako, ayaw talaga, no? Sana silang siya na BBM. Yung mga pinklawan na yan, ang nililigawan niya, hindi naman si BBM eh. Ang nililigawan niya, yung mga bumupunta kay BBM, yung mga loyalista. Hindi nila direktang sinasabi, no, iboto niya kami mga loyalista. Hindi. Kunwari, hindi nila kaaway ang BBM. Kaya nga hindi siya nangingilam sa flood control issue eh. Alam nila kung sino mastermind. Ayaw nila mangilam. Kasi pag nangilam sila, magagalit sa kanila yung mga loyalista. Yung mga loyalista kasi marami din yan. Million din yan eh. Naniniwala sila na yung mastermind, hindi yun na may kasalanan. Siyempre, yung pinklawan naman, sasakyan yun. Bakit? Kasi yung boto, parang gusto nila sabihin, iboto nyo kami ha, hindi namin sisisihin ng amon nyo, boto nyo kami ha. Alam mo pag nanalo pinklawan dyan, nakaupo na, wala nang pakialam sa inyong mga loyalista, maniwala kayo, isusuka kayo. Yung dati nila sinuka, kinain nila ngayon, isusuka ulit nila, maniwala kayo. yan ang gusto nyong paupuin sa taong bayan. Yan ganyan. Sabi niya sa Biblia, yung pasuray-suray, parang alon sa dagat, na pasuray-suray. Ayaw tumakbo Oo. sa BBM gang ticket. Pag-uusapan na lang daw. Next month, Bakit si tagal John pa. Vic Rimulya? Sabi niya naman, willing siya. Ang taas kaya na rating niya, 1.4. Kaya yung taas kaya yan, more than 1. O di 1.4. John Vic, Tumaas go na. ka na. Diba? Taas mo na sa survey. Oo, 1.4. Tsaka, panahon na tumakbo ang Rimulya. Huwag na kayo dyan sa Cavite. Liit-liit ng Cavite. Di ba? Huwag na, liit ng Cavite. Bigay na yan sa mga small time na mga Kiko Barsaga, Tolentino, mga Rebilla. Ibigay nyo na yan sa kanila. Small time yan. Tumakbo na kayong presidente. Dahil ito na, John Vic, ang iyong panahon. This is your time! Okay, maraming salamat po sa inyo. Talaga narinig nyo na po ang katwiran ng bawat isa na talagang wala ng pag-asa impeachment na yan. Negative na yan. Talaga ito 40 pala, sabi ni Kiko Barsaga. Maaaring 40 plus o 37 ng congressman. Nababaltad na, hindi naboboto dyan kaysa sa impeachment ni Sara na yan. No? Pati sa Senado, ganoon din yata, 16 yata or mahigit pa. No? Talo na. No? Okay, maraming salamat. Paalam po sa inyong lahat.